Sandali, ano ba nangyayari? Hindi mapakaling tanong ni Jasmine. Halos magkasalubong ang kilay niya habang pinapanood na magtakbuhan ang maraming kalalakihan. Bakit may mga baril sila? Ba't ang dami nila? Kahit nasa isang tabi lang ang babae, agad siyang nabalot ng takot at pangamba dahil sa nakikita niya. Karamihan sa mga ito may dalang baril. Ang iba naman may malalaking kahoy at bakal na hawak. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya at ang pagtagaktak ng kanyang pawis. Halos mapatalon siya at ang ilan pang mga tao na katabi niya nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang unang naisip ni Jasmine ay yumuko na agad niyang ginaya ang ginawa ng katabi niya. Mas lalong tumindi ang takot at pangamba na naramdaman niya sa mga oras na yon. Habang unti-unting lumalapit sa pwesto nila ang mga nagpapaputok ng baril. Jasmine! Biglang sigaw ng isang lalaki. What are you doing here? Ang akala ko ba, may asikasuhin ka? Patrick, ano nangyayari dito? Kunot noong pag-uusisa niya. Kasama ka sa kanila? Isa ka sa mga nagpapaputok ng baril? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. Habang kwento, Jasmine. Sa susunod na ako magpapaliwanag. Kailangan mo na makaalis sa lugar na to. Giit ng lalaki at utos sa kanya. Ako lang? Paano naman yung mga kasama ko dito? Isama mo sila. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lilingon at babalik. Mabilis sa sagot ni Patrick. Pilitin mo makalayo at makaalis sa lugar na to. Hindi ka pwede mapahamak, naintindihan mo ba? Kahit hindi maintindihan ni Jasmine ang nangyayari, wala siyang ibang nagawa kundi mapatango. Agad niyang nilingon ang mga nasa likod niya. Bakas ang matinding takot sa mukha ng mga ito. Sa kabila ng umiigting na tibok ng puso niya, pinilit niyang mag-ipon ang lakas ng loob. Magsasalita na sana si Jasmine. Nang muli na namang umalingaw-ngaw ang putok ng baril, sunod-sunod ito. Maya-maya lang, may mga pagsabog na rin sa di kalayuan na mas lalong nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Malis na tayo! Aniya. Hindi nagsayang ng oras si Jasmine at agad nagsimulang maglakad paalis. Wala namang ibang nagawa ang kasama niya kundi sumunod. Marahan, mabagal, at nakayuko. Ang iba gumagapang pa, para lamang hindi mapansin ng mga lalaki. Misan ba tayo pupunta? Tanong ng isang matanda. Ayoko pa mamatay. Hindi pa ako maaaring mamatay. Hysterical na sambit nito. Huminga ng malalim si Jasmine bago hinarap ang matanda. Wala po mangyayaring masama sa inyo, okay? Magiging ligtas po tayong lahat. Naninigurado niyang saad. Muli na namang dumagundong ang mga pagsabog na siyang naging dahilan para muling mapakilos sina Jasmine. Halos mataranta na ang lahat at nagkukumahog para lang makalayo sa lugar na yon. Nakahinga ng maluwag si Jasmine nang makarating sila sa isang lumang parke. Bahagyang malayo sa lugar kung saan nagaganap ang kaguluhan. Kahit papaano nabawasan na ang pangamba niya, pati ng mga kasama niya. Ang ilan sa kanila, nagmamadali ng tumakbo para tuluyang makaalis sa lugar na yon. Miss, hindi ka pa ba aalis? Biglang tanong ng matandang babae. Pagkakataon na natin to para hindi tayo madamay sa gulo na yon. Mas makabubuti kung aalis ka na rin para hindi ka mapahamak. Dagdag na sabi pa niya. Bahagyang umiti si Jasmine. Ayos lang ho ako, huwag po kayo mag-alala. Mauna na ako ha, maraming salamat. Nakangiting paalam ng matanda. Nang maiwang mag-isa si Jasmine, saka siya bumaling ng tingin sa kanilang pinanggalingan. Hindi naman yun ganun kalayo, kaya dinig na dinig pa rin niya ang putukan mula roon. May ilan pang mga pagsabog ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi yun nakapigil sa desisyon niya. Nandun pa si Patrick, hindi ko siya maaaring hayaan lang doon. Wala sa sariling bulong niya. Ang pagkilos niya ay naging maingat at tahimik. Takot
na maagaw ang atensyon ng mga lalaking posibleng umatake sa kanya. Pigil ang kanyang hininga nang muli siyang makabalik sa lugar kung saan siya nakapwesto kanina. Kitang-kita niya rin ang ilang mga katawan na nakahandusay na kung saan-saan. Halos mabalot na rin ng dugo ang lugar. Sunod-sunod ang kanyang naging paglunok. Hindi niya maitatangging nababalot siya ng kaba at pagsisisi ng mga sandaling yon. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, hindi niya maiwasang matakot. Ito ang unang beses na makasaksi siya ng ganitong gulo. Parang isang eksena sa pelikula. Sunod-sunod siyang huminga ng malalim nang maalala niya ang kanyang ama. Jasmine, anak naman ng teteng. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang babalik dito? Singhal ni Patrick nang muli niya makita ang babae. Hindi naman kita pwedeng pabayaan dito lang, no? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ikaw na nga lang nag-iisang kaibigan ko, mawawala ka pa? Pagdadahilan niya. Kaya ko ang sarili ko, Jasmine. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Kahit na! Hindi mo pa rin masasabi kung kailan ka mapapahamak, no? Yuko! Malakas na sigaw ni Patrick sa kanya. Kahit nagulat, agad naman siyang sumunod. Sunod-sunod na nagpaputok ng baril si Patrick. Bago pa siya, maunahan ng isang lalaki na nagtatago sa di-kalayuan sa pwesto nila. Maya-maya lang, ilang lalaki pa ang lumabas mula sa pinagtataguan nila at inambahan ng pagbaril sina Patrick at Jasmine. Dahil sa labis na pagkataranta, bigla na lang pinulot ng babae ang isang baril na malapit sa kanya. Natagpuan na lang ni Jasmine ang kanyang sarili na binabaril ang ilang lalaking sinusubukang lumapit sa kinaroroonan nila. Bakas ang gulat sa mukha niya ng mga sandaling yon. Hindi niya lubusang akalain na magagawa niya ang bagay na yon. Kahit tinuruan siya ng kanyang ama kung paano gumamit ng iba't ibang uri ng baril, ni minsan, hindi pumasok sa isip niya na magagamit niya nga ang mga yon at sa aktwal na tao pa. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Patrick. Sabihin mo sa aking maayos ka lang, Jasmine. Malalagot ako nito kay Adam eh. Hindi mapakaling bulalas ni Patrick sa kanya. Saglit pang natulala ang babae bago bumaling ng tingin sa kaibigan. Ayos lang ako. Malumanay niyang sagot. Maya-maya lang, nagsalubong ang kanyang kilay. Sino si Adam? Nagtatakang tanong niya. Hindi ito oras para magkwentuhan, Jasmine. Singhal ni Patrick. Hindi na nagawang magsalita ng babae dahil sunod-sunod na naglabasan ang mga lalaki at walang pag-aalinlangang pinagbabaril sila. Nanatiling nakatago ang magkaibigan sa likod ng isang kotse na siyang ginagamit nilang panangga. Nang makahanap ng pagkakataon si Patrick, siya naman ang bumaril sa mga lalaking pasugod sa kanila. Hindi na namalaya ni Jasmine kung gaano nakatagal ang nangyayaring kaguluhan. Nakakaramdam na siya ng pagod at ilang beses na rin siyang naubusan ng bala. Pinupulot na lang ni Jasmine ang mga baril na malapit sa kanya para patuloy na makalaban sa mga lalaking nagtatangka sa kanila. Kahit hindi sabihin ng babae, aminado siyang nagugulat siya sa mga nangyayari. Kung ano ang punot dulo ng kaguluhan na kinasasangkutan niya ngayon. Sa kabila noon, mas pinili na lang niyang ituon ang kanyang atensyon sa pakikipaglaban. Anong ginagawa niya dito? Biglang tanong ng isang lalaki. Kunot noo siyang nakatitig kay Jasmine at parang sinusuri ang buong katawan nito. Maya-maya lang, bumaling na siya ng tingin kay Patrick. Bakit nandito siya? Paano kung may mangyaring di maganda sa kanya? Napakamot sa batok si Patrick. Sabi ko sa'yo, umalis ka na lang. At huwag ka nang babalik eh. Inis na singhal ni Patrick sa kanya. Makulit kasi ang isang to, Adam. Ilang beses ko nang pinagtabuyan pero mas pinili pa rin manatili dito. Napangiwi na lang si Jasmine. Wala naman nangyari sa akin ah. Hindi mo ba nakita na ang galing-galing kong gumamit ng baril? Mayabang na aniya. That's not the point. Hindi para sa babae ang gulo na to. Maaari ka masaktan. Git sa lahat.
maaari ka masawi. Seryosong sabi ni Adam. Napairap naman si Jasmine. As you can see, buhay na buhay pa rin ako. Teka nga, sino ka ba? Para nag-aalala ka masyado sa akin. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Adam. Ayaw ko lang magkaroon ng responsibilidad kapag napahama ka. Pagsisinungaling nito pagkatapos agad na tumalikod. Iba talaga magmahal ang isang mafia boss. Pasaring na bulong ni Patrick. Anong sinabi mo? Pakiulit nga, di ko narinig. Kunot noong tanong ng babae, tumaas ang boses dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Imbes na sagutin siya, nagkibit balikat lang ito. Naningkit ang mga mata ni Jasmine habang pinagmamasdan ng palayong lalaki. Maraming tanong ang sunod-sunod na pumasok sa isip niya. Ngunit hindi na rin naman magagawang itanong pa niya yon dahil nakalayo na si Adam. Naging palaisipan sa kanya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya simula na makaharap niya ang lalaking iyon. Umalis na tayo dito habang wala pang dumadating na bagong kalaban. Sambit ni Patrick. Sa susunod, makinig ka sa mga sinasabi ko, okay? Hindi pwedeng ipipilit mo lagi ang gusto mo. Hindi biro ang ganitong pangyayari, Jasmine. Paano kung ikaw ang napahamak? Ako naman ngayon na magsisisi. Sermon ni Patrick sa kanya. Chill, Patrick, okay? Look, I'm fine. Walang galos, walang sugat. Napailing na lang si Patrick sa kulitan niya. Sa kabila noon, hindi niya lubos akalain na sa ganitong pagkakataon pa siya mabubuking ni Jasmine. Isang malaking sikreto kasi ng lalaki ang pagkakaroon niya ng ugnayan kay Adam, na isang kilala at kinatatakutang mafia boss. Wala na rin naman siya magagawa, nabuking na siya ng kanyang kaibigan. Ang buong akala ni Jasmine, nauna nang umalis si Adam. Nagulat na lang siya na makita niyang nakatayo ang lalaki malapit sa isang kotse. Prente itong nakasandal at nakatutok ang tingin sa kanyang cellphone. Agad na paayos ng tayo si Adam nang mapansing papalapit sa kanya ang babae. Ang akala ko tatambay pa kayo dun eh. Nakangiwing reklamo nito. Huwag ka na magreklamo. Hinintay mo pa rin naman kami. Singhal pabalik ni Patrick. Bakit ba kasi naghintay ka pa? Kaya naman namin umuwi kahit wala ka eh. Hindi ka naman namin inutusan para hintayin kami. Kung makapagreklamo, akala mo naman na abala siya masyado. Saad ni Jasmine. Huwag ka na magsalita, Jasmine. Sita ni Patrick sa kanyang kaibigan. Is that so? Mababakas ang inis sa tinig ni Adam habang diretsong nakatitig sa babae. Marahil di mo ako kilala, kaya ganyan ka magsalita. Hayaan mo, oras na makilala mo kung sino ako. Sigurado ikaw na mismo iiwas sa akin. Matalim na sambit ni Adam dito. Sunod-sunod namang napalunok si Jasmine. Aminado siyang nabalot siya ng kaba dahil sa kaibang presensya ni Adam. Sa kabila nun, mas pinili niyang ipakita na matapang siya at hindi naapektuhan ng sinabi ng lalaki. Malis na lang tayo para maghiwalay na kayong dalawa. Baka mag-away pa kayo. Napairap na lang si Jasmine pagkatapos na unang maglakad palapit sa kotse. Iilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang biglang sumabog ang isang van na katabi ng kotse ni Adam. Mabilis na naalarma ang dalawang lalaki at patakbong nilapitan si Jasmine. Ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang kotse ni Adam at sa lakas nun tumilapon silang tatlo palayo. Jasmine! Nahihirapang sigaw ni Patrick. Ngunit sinubukan pa ring hagilapin ng kaibigan. Nabalot na makapal na usok ang paligid. Ang tingin ni Patrick nakatuon sa umaapoy at sirasirang kotse. Pagkatapos marahang nilibot ang paligid. Sa kabila ng natamong galos at sugat, hindi yun ininda ng lalaki. Ang laman ng kanyang isipan ay ang makita ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Mababakas ang gulat sa mukha ni Adam. Halos magkalapit lang sila ni Jasmine. Ngunit hindi ka panipaniwala na hindi siya masyado nasugatan nang tumilapon siya. Napasapu pa ang lalaki sa kanyang dibdib habang aligagang nililibot ang tingin sa paligid.
Patrick, nasa si Jasmine? Hindi mapakaling tanong ni Adam. Hanapin mo siya. Oo na, ito na nga, di ba? Sigaw pabalik ng lalaki. Nabalot ng kaba at takot ang dalawang lalaki habang hinahanap nila kung saan tumilapon si Jasmine. Halos matuliro si Adam sa matinding pag-aalalang nararamdaman niya. Adam, she's here! Nagmamadali naman si Adam na lumapit sa lalaki. Mas lalo siyang nataranta na makitang puro galos at sugat ang katawan ni Jasmine. Dali-dali niya ito nilapitan, bahagyang niyakap at pinatong ang ulo nito sa kanyang hita. Jasmine, wake up! Hindi mapakaling bulalas ni Adam. Please, gumising ka! Naging mabagal ang pagmulat ng mga mata ng babae, dahilan para bahagyang makahinga ng maluwag ang dalawang lalaki. Bakas ang gulat at pagtatakas sa mukha ni Jasmine habang nakatitig siya kay Adam. Ano nangyari? Naguguluhan niyang tanong. Sunod-sunod siyang napaubo, dulot na makapal na usok sa paligid. Binalak pa niyang bumangon, ngunit agad siyang napasigaw nang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ani Adam. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Hindi nagsayang ng oras ng lalaki at marahang binuhat si Jasmine. Agad na mula ang mukha ng babae dahil sa kabang naramdaman at kahihiyan na rin. Pinilit niyang iiwas ang tingin para hindi makita ni Adam ang kanyang reaksyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit mas na mga sakit at kirot na nararamdaman ng kanyang katawan. Umalis na tayo dito. Anumang oras dadating na yung kasamahan ng mga kalaban natin kanina. Seryosong usal ni Patrick. Alam ko. Seryosong sagot ni Adam. Sa ngayon, wala na muna akong pakialam doon. Kailangan ko madala ng ospital si Jasmine. Yun ang mas mahalaga para sa akin. Kahit naguguluhan si Jasmine, nanatili lang siyang tahimik. Binalak pa niyang magsalita, ngunit hindi na rin niya naituloy. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Adam. At sa hindi may paliwanag na dahilan, nagdudulot yun ang kakaibang pakiramdam para sa kanya. Nagsimula nang maglakad ang dalawang lalaki. Dahil sumabog ang kotse ni Adam, ito na lang ang paraan nila para makaalis sa lugar na yon. Hindi alintana ng mga ito ang sakit at kirot na nararamdaman nila buhat ng pagsabog. Ang tanging nais lamang nila, madala sa ligtas na lugar si Jasmine. Pwede mo na ako ibaba, kaya ko naman maglakad. No, manahimik ka dyan. Kaya mo kong buhatin ka. Pagtanggi ni Adam, magsasalita pa sana siya. Ngunit bigla na lang niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang talukap. Maya-maya lang, tuluyan na siyang nawala ng malay. At naging dahilan yon para lalong mataranta sina Adam at Patrick. Halos 2 araw din na nakalipas bago muling magkaroon ng malay si Jasmine. Agad siyang nagmulat nang magising siya sa ospital. Ngunit agad yun napalitan ng pagtataka nang makita niyang mahimbing na natutulog sa gilid si Adam. Gising ka na pala. Gulat na bulalas ni Patrick nang makapasok ito sa kwarto kung nasan si Jasmine. Mabuti naman, nagkaroon ka na ng malay. Halos 2 araw ka ring tulog, no? 2 araw? Hindi makapaniwala ang singhal ni Jasmine. Ba't di mo man lang ako ginising? Bahagyang natawa ang kanyang kaibigan. Kailangan mo ng pahinga para mabawi ang lakas mo. Sandala na ba nangyari? Bakit dito rin natutulog ang isang yan? Hindi mo ba maalala yung nangyari noong isang araw? Sumabog ang kotse ni Adam. At dahil malapit lang tayo doon, tumilapon tayong 3. Ikaw ang napuruhan dahil ikaw ang nawala ng malay. Kwento ni Patrick. Bakit nandyan si Adam? Kasi siya yung nagbabantay sa iyo simula na madala ka namin dito sa ospital. Mas lalong nangunot ang noon ni Jasmine. Siya? Babantayan ako? Bakit? Para saan? Isa pa, kung binabantayan niya talaga ako, baka tulog siya. Nakangiwing singhal pa niya. Hindi ako tulog. Biglang sambit ni Adam. Marahan itong tumunghay at diretsong tumitig sa babae. Gusto ko lang talagang marinig ang lalabas sa bibig mo oras na magising ka. Saad nito?
Napahagat naman sa labi si Jasmine at agad siyang nabalot ng kahihiyan. Napamaang pa siya, napatitig kay Adam. Kapansin-pansin kasi ang namumungay nitong mga mata at ang malaking eyebags nito. Bigla tuloy nakaramdam ng konsensya ang babae. Hindi ka pa ba nakakatulog na maayos? Wala sa sariling tanong ni Jasmine. Ayos naman na ako. Pwede ka na matulog at magpahinga. Dagdag na sabi pa niya. Pagkatapos, agad na patungo. I'm fine. Saad ni Adam at agad tumayo. Makita ko lang na maayos na rin ako. Nakangiting sabi nito bago dire-diretsyong naglakad palabas ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine dahil sa kanyang narinig. Pagkatapos, agad na napatingin sa kanyang kaibigan. Ano pang trip ng isang yun? Kilala ba niya ako? Nagkibit-balikat lang si Patrick bago lumapit sa kama ng babae. May dala akong prutas. Pwede ka naman na daw kumain once magkaroon ng malay. Huwag ka na rin tumanggi at kainin mo to. Kung ayaw mo si Adam ang magpakain sa'yo. Nagbabantang saad ng kanyang kaibigan. Napangiwi na lang si Jasmine sa narinig. Ano namang pakialam ko? Sa tingin mo ba, matatakot ako sa kanya? Napangiti na lang si Patrick habang umiiling. Kahit papaano nawala na ang pangamba niya. Dahil nakikita naman niyang maayos na ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Bumalik na rin ang pagiging mataray nito. Kaya sigurado siyang magaling na ito. Isang araw, nananatili pa si Jasmine sa loob ng ospital. Bago siya pinayagang makauwi. Wala na rin naman siyang ibang nagawa nang pinilit siya ni Patrick na pansamantalang manatili sa bahay ni Adam. Labag man sa loob ng babae, pumayag na lang siya. Dahil na rin sa pangambang nararamdaman niya. Ibig mo sabihin, siya si Adam Montero? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Jasmine. Are you kidding me? Marahan na naging pagtango ni Patrick. Siya nga. Kung ano man, ang nalalaman at pagkakakilala mo sa kanya, totoo lahat yun. Nasa po ni Jasmine ang sariling muka. At hinayaan mo ako magsalita ng ganun sa harap niya? Huwag mo ako sisihin, Jasmine. Alam mo sa sarili mo na kahit pigilan kita, hindi ka magpapapigil. Besides, di mo naman kailangan mag-alala, mabait naman siya. Mariin na naging pag-iling ni Jasmine, kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Ngayon pa lang sising-sisi na siya, at labis na hiya ang nararamdaman niya. Hindi na tuloy malaman ng babae kung may mukha pa ba siyang maihaharap kay Adam, lalo pat dito siya nakatira sa pamamahay ng lalaki. Prank lang ba to, Patrick? Kung alam ko lang na siya pala si Adam Montero, nag-ingat sana ako sa pakikipag-usap sa kanya, no? Ano kung patayin niya ako? Napasabunot siya ng kanyang buhok habang umiiling. Ang isang mafia pumapatay ng tao, di ba? Nawawala na sa sariling saad niya. Dismayadong napailing ang lalaki. Pagkatapos, nilapitan ng kanyang kaibigan. Di mo na kailangan mag-alala, di ba? Di kanya sasaktan. In fact, takot na takot pa nga siyang masaktan ka. Mabilis na napabaling ng tingin si Jasmine sa kanyang kaibigan. At ano namang ibig sabihin nun? Nagkibit-balikat lang si Patrick pagkatapos bahagyang tumawa. Mag-ayos ka na ng sarili mo, ilang araw ka nang narito. Pero hindi mo man lang naisip lumabas ng kwarto mo. Sasamahan kita maglibot sa bahay ni Adam. Marahas ang naging pag-iling ni Jasmine. Hindi na. Tapos kung magsalita ng pabalang sa kanya, wala na akong lakas sa loob na maglibot sa bahay niya, no? Kahit pa paano, nakakaramdam pa naman ako ng hiya. Inilapit ni Patrick ang mukha sa tenga ng babae. Sige, huwag ka na lang magrereklamo kapag si Adam na ang nagpunta dito sa kwarto mo. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin? Diring-diri na singhal ni Jasmine. Saka, pwede bang tigil-tigilan mo na yung pasaring mo na yan, ha? Hindi kasi nakakatuwa eh. Nakakadagdag lang yan na isipin ko, no? Malakas na humagalpak ng tawa si Patrick habang naglalakad palabas ng kwarto ng babae. Naiwang nakamaang si Jasmine at pinag-iisipang maigi kung susunod sa utos ng kanyang kaibigan. Mababakas sa mukha ni Jasmine ang matinting pag-aalinlangan. Alam niya kasing mas nakakahiya kung pupuntahan pa siya rito ni Adam sa kwarto.
Labag man sa loob niya, wala siya ibang nagawa kundi mag-ayos ng kanyang sarili. Kahit hindi niya sabihin, hindi maitatangging namamangha siya sa ganda ng bahay na ito. Kapansin-pansin din ang mga dekorasyon at mga kagamitan na paniguradong mamahalin. Sa lahat pa naman kasi ng Adam na makikilala ko, bakit na nag-iisang Adam na mafia boss pa? Singhal niya sa sarili. Pinagmamasdan niyang maigi ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Ang tahimik naman ng buhay ko noong isang araw Wala naman akong ginagawang masama. Pero bakit ganito yung nangyari sa akin ngayon? Hindi ko lubos nakalain na makikilala ko si Adam Montero, yung mafia boss na kinatatakutan ng lahat. At masalong hindi ko inaasahan at titira ako sa bahay niya. Nakakainis naman Nang makontento sa pag-aayos, saka lamang lumabas si Jasmine. Hindi pa rin nawawala ang pangamba sa kanyang muka. Habang marahan siyang naglalakad at naglilibot sa bahay. Huwag ka mag-alala, wala sa bahay si Adam ngayon. Anak ng pusa ang kalabaw naman Hoy, ba't ka man nagugulat? Gulat na bulala si Jasmine. Napatalon pa siya sa biglang pagsulpot ng kaibigan niya. Tumawa lang ang lalaki. Habang nananatiling prenteng nakasandal sa pader. Kanina pa kita pinagmamasdan. Para kang tanga sa itsura mo dyan. Huwag mo nga akong pakialaman, ha? Babalik na nga lang ako sa kwarto ko. Wala naman pala dito si Adam Padabog na saad niya. Kung ganon, kaya ka lumabas kasi akala mo narito si Adam? Mapang-asar na tanong ni Patrick. Nakaukit ang ngisi sa labi nito habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Ewan ko sa'yo. Asik ni Jasmine. Pagkatapos ay dali-daling tinalikuran ang lalaki. Narinig pa ng babae ang pagtawag sa kanya ng kaibigan, ngunit hindi niya yun pinansin. Ilang araw na nakakalipas nang tumira siya dito sa bahay ni Adam. At simula rin ang araw na yon, hindi na natigil si Patrick sa pang-aasar sa kanya. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin si Jasmine kung ano ba ang nais iparating ng kanyang kaibigan. Ngunit sa tuwing tatanungin niya ito, di naman to sumasagot. Nang makapasok ang babae sa kanyang kwarto, sinigurado niya nakalak ang pinto nito. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Pagkatapos tumitig sa kisame. Kahit anong pilit ang gawin ni Jasmine, hindi niya maiwasang maisip si Adam. Hanggang sa lumipas sa mga oras, wala na siya ibang ginawa kundi isipin ang lalaki. Jasmine! Malakas na sigaw ni Patrick mula sa labas ng kwarto niya. Kasunod, ay ang malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto. Jasmine, we need your help! Mabilis nang unot ang noo niya. Dali-daling tumakbo palapit sa pinto. Bakit? Ano nangyari? Nagtataka niyang tanong. Si Adam. Yun pa lang ang nasasabi ni Patrick. Halos kumalabog na ang dibdib ni Jasmine dahil sa kaba. Nangyari ba sa kanya? Just follow me. Naunang naglakad si Patrick. Wala namang ibang nagawa si Jasmine, kundi ang sumunod. Hindi pa rin mapakali ang tibok ng puso ng babae. Habang tinatahak nila ang daan, papunta sa kwarto ni Adam. Habang nasa daan nga, nakita na ni Jasmine ang mga tulo ng dugo sa sahig. Dahilan para lalo siyang maalarma. Ano ba nangyari? At ang daming dugo! Nanatiling tahimik si Patrick. Makalipas na ilang segundo, narating na nila ang kwarto ni Adam. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita niya ang lalaki sa kama nito. Nakangiwi at mariing nakapikit. Na-ambush siya. Ano? Ambush? Hindi makapaniwala ang bulalas niya kay Patrick. Dali-dali niyang nilapitan si Adam. Are you okay? Does it hurt? Marahang umiling si Adam. Okay lang ako. May humarang sa kanya habang pauwi siya dito. At pinaulan na ng bala yung sasakyan niya. His car is bulletproof. Pero dahil marami ang bumabaril, tumagal din yun na ilang minuto, unti-unting bumigay ang salamin ng sasakyan niya. Dagdag na sabi ni Patrick. Let me at least clean your wounds. Aligagang sambit ni Jasmine. It's nothing serious, okay? Sa braso at binti lang ako tinamaan.
Malumanay na sagot ni Adam. I don't care! Hindi mo pwedeng hayaan lang na nasa katawan mo yung bala na yan. Singhal niya, sa labis na inis. Gulat na gulat si Adam sa inasta ni Jasmine. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na mapatingin sa babae. At kitang-kita niya sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Agad na balot na kakaibang pakiramdam si Adam. At ngayon niya lamang naramdaman yon. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga. Fine. Napipilitang saad niya. Patrick, ikuha mo ako ng bimpo. Maligamgam na tubig na rin. Kunin mo na rin yung first aid kit sa kusina. Agad namang sumunod si Patrick at dali-daling lumabas ng kwarto. Nagsimula na si Jasmine sa pagtingin sa mga natamong tama ni Adam. Halos mapanganga siya habang pinagmamasdang maigi ang tatlong tama ng bala sa braso ng lalaki. Hubarin mo na yung damit mo. Kailangan ko makita yung nasa binti mo. Alisin mo na yung kumot. Hindi nagreklamo si Adam at agad na sumunod. Nagpatuloy sa pagtingin ng babae sa mga tama ng bala ng lalaki. Hanggang sa makabalik si Patrick sa kwarto, dala ang mga kailangan niyang gamit. Walang ibang nagawa si Adam kundi ang panoorin si Jasmine. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa tuwing dadampi ang kamay ng babae sa balat niya. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kailangan ko matanggal ang bala sa katawan mo. Huminga ng malalim si Adam. Just do it. Are you sure? Nasa bahay mo lang tayo. Wala tayong sapat na kagamitan dito. Ayaw mo bang pumunta ng ospital? Nag-aalin lang ang sambit ni Jasmine habang nakakunot ang noo. Hindi siya maaaring pumunta ng ospital. Yun kasi ang pinakaunang lugar na mamatyagan ng mga umatakas sa kanya. Alam nilang buhay pa si Adam at alam din nilang napuruhan nila ito. Hindi magandang idea na pumunta sa ospital. Sigurado kami nakabantay at nakamasid na sila sa paligid at sa mga ospital dito. Then we don't have a choice. Sambit ni Jasmine. Tumitig siya ng maigi kay Adam. Tatanggalin ko ang mga bala ngayon mismo. Kung patatagalin pa yan sa katawan mo, panigurado magkaka-impeksyon yan. I don't mind. Natiis ko nga matamaan ng bala. Yun pa kayang alisin ng mga to? Giit ni Adam. Maya-maya lang bigla siyang umiti at hinawakan ang pisngi ng babae. Just be gentle. Mapang-asar na sabi ni Adam. Agad na pangiwi si Jasmine. Kung idiin ko yung bala sa bawat sugat mo, ha? Nagtawanan ng dalawang lalaki sa naging reaksyon niya. Napasimangot naman siya dahil sa magkahalong inis at hiya na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Naisin man ni Jasmine na umalis na lang at pabayaan si Adam, hindi niya magawa. Alam niya kasi sa sarili niya na nag-aalala siya para sa lalaki at hindi niya makakayang pabayaan na lamang ito. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad nagsimula sa dapat niyang gawin. Gamit ang maliit na gunting at kutsilyo, isa-isa niyang dinukot ang mga bala mula sa bawat tama ni Adam sa braso at binti. Impit na napapadaing naman ng lalaki sa ginagawa niya. Pilit tinitiis ang kirot, sakit at hapdi. Hanggat maaari, ginawa ni Jasmine ang lahat para kahit papaano, hindi masyado masaktan si Adam. Oh my gosh! Umiiling na bulalas niya. Akalain mong tinamaan ka ng 7 bala, pero nagawa mo makauwi dito? Sa binti at braso lang naman ako tinamaan. Malayo sa bituka mga yon. Kahit na! Maraming dugo pa rin na mawawala sa iyo mula sa mga tama mo. Bahagyang natawa si Adam. Ilang beses na ako nasugatan. At ang karamihan sa mga yon, mas malala pa dito. Alam ko na ang dapat kong gawin para mapigilan ang labis sa pagdurugo ng sugat ko. Kaya ba, marami kang marka at peklat sa katawan mo? Wala sa sariling tanong ni Jasmine. Kanina lang kasi napansin ng babae ang mga marka at peklat sa katawan ni Adam nang maghubad dito ng damit. Base sa nakita niya, sigurado siyang
Grabe ang sugat na pinagmulan ng mga yon. At kahit gusto niya mag-usisa, pinili niya na lang manahimik. Ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon para itanong yon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Yes. Sagot ni Adam. I'm not Adam Montero without those scars. Napakurap-kurap pa si Jasmine, kasabay ng sunod-sunod niyang paglunok. Sa saglit na oras, inawala sa isip niya na ang kaharap niya nga pala ngayon ay ang kinatatakutang mafia boss. Sa kabila noon, imbis na makaramdam ng takot at kaba, awa ang naramdaman niya sa lalaki ng mga sandaling yon. Sa likod ng maangas at nakakatakot na imahe ni Adam, nagtatago ang isang lalaki na walang ibang nagawa kundi maging matapang at matatag dahil na rin sa mabangis at papanganib na mundong ginagalawan niya. Kahit hindi aminin ni Jasmine, alam niyang mabait na tao si Adam. At sa bawat araw na lumilipas, na nakatira siya sa bahay nito, mas lalo niya lang nakikilala ang lalaki at napapatunayan ang kabaitan nito. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Kahit papaano, unti-unti na rin gumaling ang mga sugat ni Adam. Ang pananatili ni Jasmine sa bahay ng lalaki, naging dahilan para mas lalo sila magkalapit. Bukod doon, habang tumatagal, nakikilala na rin nila lalo ang isa't isa. Nung klaseng lugar to? Namamanghang bulas ni Jasmine. At ang daming baril. Iba't ibang uri pa. Adam is a mafia boss. Sa tingin mo, ba't may ganito siya? Sarkastikong sagot ni Patrick. Ang mga armas na to, ginagamit sa pakikipaglaban. Is this even legal? Punot na ang tanong ng babae. Of course it is. Biglang sagot ni Adam na nakatayo na sa pinto ng storage room. Huling beses na nakausap ko ang pinuno ng mga pulis. Nagkaroon kami ng kasunduan na hindi sila makikialam sa mga gulo ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil aminado naman ako kung anong klaseng gulo ang kinakaharap ko. Parahan siyang naglakad palapit sa mga baril na naroon. Ang bawat gulo na kinasasangkutan ko may dahilan. Hindi yun basta-basta trip ko lang o dahil basag ulo lang talaga ako. Sabi ni Adam. Right. Karamihan sa mga nakakabangga ni Adam, mga sindikato, at mga kriminal na kahit ang mga pulis hirap na hirap tugisin. Isa yun sa mga dahilan kung bakit pinabura ng kapulisan si Adam. Dahil nakakatulong siya na mahuli ang dapat na hulihin ng mga pulis. After all, mga pulis na nakikinabang sa lahat ng gulo ni Adam. In fact, si Adam ang nilalapitan ng mga gulo. Dahil nakikita nilang isang malaking banta sa kanila, si Adam Montero. Kung ganon, hindi pala totoo ang bali-balita na mahilig ka lang talaga sa gulo? Nawiwindang na tanong ni Jasmine. Maraming beses na kita nakita sa balita nun. Ibang-iba pa nga mukha mo eh. Yun siguro ang dahilan kung ba't di kita nakilala noong nakaraan. Hindi lahat na napapanood mo sa balita totoo. Hindi rin lahat ng tao sa likod ng mga balitang yun mapagkakatiwalaan. Saad ni Patrick. Karamihan sa mga yon, gustong sirain si Adam at ipamukha sa mga tao na masama siya. Wala akong pakialam sa kanila. As long as I'm doing what I have to do, I'm good. Seryosong saad ni Adam Montero. Hindi ko obligasyong ipaliwanag sa kahit sino ang ginagawa ko. That's just a waste of time. Saglit na natahimik ang babae. Pinagmasdan niyang maigi ang dalawang lalaki na ngayon, abala sa pagtingin ng mga baril. Maya-maya lang, naisipan ni Jasmine na kumuha ng isang baril at saglit itong pinagmasdan. Jasmine, halimutan ko pala itanong sa'yo. Paano ka natutong gumamit ng baril? Ilang taon na tayo magkaibigan pero hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol doon. Nagtatahang tanong ni Patrick sa kanya. My father used to teach me before he died. Sabi niya para sa sarili kong proteksyon at para hindi na rin ako umasa sa ibang tao kapag nalagay ang buhay ko sa panganib. I thought it's just nonsense. Never naman ako nalagay sa panganib. Pero nung araw na makita ko yung kaguluhan niyo, masasabi kong, hindi naman pala talaga sayang yung mga taon na tinuruan ako ng tatay ko.
Pagkukwento niya. I see. It's a good thing na marunong ka that time. Hindi ko na kailangang protektahan ka. Natatawang saad ni Patrick sa kanya. Wala akong balak humingi ng tulong sa'yo, no? Kahit na kanino. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Singhal ni Jasmine. Kaya ko ang sarili ko, katulad ng laging pinapaalala sa akin ng tatay ko noon. Ako naman may tatanong. At di mo sinabi sa akin na may connection ka pala sa kanya. Seryosong sambit ni Jasmine na ang tinutukoy ay si Adam. Dahil hindi naman lahat, kailangan alam mo. Besides, masyado mapanganib ang mundo na ginagalawa namin. Ayoko lang na madamay ka. Alam ko kung ano ugali mo. Makulit ka. Hindi ka marunong makinig sa mga inuutos sa'yo. Mapapatunayan naman siguro yun. Nung ginawa mong pagbalik sa lugar kung saan kami nagbabarilan. Pagkatapos mo magkaroon ng pagkakataon para umalis na lang. Natatawang sabi ni Patrick sa kanya. You did that? What were you thinking? Paano ko napahamak ka that time? Chill, okay? Kung nakikita mo naman, ayos ako ngayon, no? Ibig sabihin wala nangyari sa akin. That time. At saka, bakit maganyan ka makaasta? Bakit parang alalang-alala ka sa akin? At ayaw mo ako mapahamak? Nagtataka niyang tanong. Saglit na natahimik si Adam. Imbis na sumagot, dali-dali siyang naglakad palabas ng storage room. Naiwang nakamaang si Jasmine. Si Patrick nagpipigil ng tawa sa isang tabi. Sa ilang lingkong pananatili niya sa bahay ni Adam, hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya sa kinikilos ng lalaki. Katulad na nangyari ngayon. Ilang beses na ring binabalak ni Jasmine na tanungin si Adam tungkol dito, ngunit nilalayasan lamang siya ng lalaki. Bumaling ng tingin si Jasmine sa kanyang kaibigan. Bago pa siya makapagsalita, sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Nabalot ng takot sina Jasmine at Patrick. Nakatitig sa isa't isa at nanlalaki ang mga mata. What's happening? I don't know yet. Hindi na nagsayang ng oras si Patrick at dali-dali siyang lumabas ng storage room. Wala namang ibang nagawa si Jasmine kundi sumunod sa kanyang kaibigan. Nang makarating sila sa sala, nagkakagulo na ang tauhan ni Adam. Karamihan, nagtatakbuhan papasok para kumuha ng sandata. Nasaan si Adam? Biglang tanong ni Jasmine. Kahit siya nagulat sa lumabas sa bibig niya, ngunit alam niyang hindi niya na yun mababawi. Puntahan mo sa kwarto niya. Tingnan mo kung nandun siya. Sisilipin ko muna kung ano nangyari sa labas. Utos sa kanya ni Patrick. Tumangulang ang babae bilang tugon, bago dali-daling tumakbo. Hindi pa man nakakalapit si Jasmine sa kwarto ni Adam, nakita niya itong nasa labas na, nakasandal sa pader at nakasapu sa noo. Mabilis siyang nabalot ng pag-aalala at dali-daling nilapitan ng lalaki. Hey, are you okay? Ano pa nangyayari? Ano yung sumabog? Napatitig si Adam sa kanya. Umalis ka na rito. Magpasama ka kay Patrick. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Hindi makakabuti kung narito ka. Ayaw ko madamay ka sa gulo na to. Bahagya siyang umiling. Hindi ako maaaring umalis. Kung iniisip mo na natatakot ako sa kung ano man ang mangyayari, nagkakamali ka. Handa akong tumulong sa'yo para matapos na lahat ng to. Hinawakan ni Adam ang kanyang magkabilang balikat. Di mo na kailangan gawin yung Jasmine. Wala kang responsibilidad na tulungan ako. Gulo ko to. Kaya ako rin natatapos ito. Malumanay na sabi niya. Ngumiti ang babae na siyang kinagulat ng lalaki. Hindi mo ako mapipigilan sa kagustuhan kong tulungan ka, Adam. Hindi rin naman makakaya ng konsensya ko na hayaan kayo dito. Paano na lang kung mapahama kayo? You can't. I can't let you do that. Mariing napapikit si Adam pagkatapos ay sunod-sunod na bumuntong hininga. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kapag nasaktan ka at napahama ka, Jasmine, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ha? Sinasabi mo? Pabulong at naguguluhan niyang tanong. Huminga ng malalim ang lalaki. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, niyakap siya. Gusto kita, matagal na. Nakilala kita dahil kay Patrick. Pero mas pinili kong hindi magpakilala sa'yo.
Magulo at papanganib ang mundo ko, Jasmine. Hindi kita kayang ipasok sa ganito. Bakas ang gulat sa mukha ni Jasmine dahil sa kanyang mga narinig. Saglit pa siyang napamaang at napatulala habang pilit inuunawa ang sinasabi ng lalaki. Nabalik lang siya sa ulirat nang muling umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog sa labas. Sa pagkakataong ito mas malapit na sa bahay. Sa tingin ko, hindi to ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol dyan. Hindi mapakaling bulala si Jasmine. Kahit hindi naman niya sabihin, makikita sa kanyang muka ang magkahalong gulat at saya. Kailangan muna nating matapos kung ano man ang gulo na nangyari sa labas, okay? Seryoso niyang sabi. Hindi may itatanggi ni Jasmine. Meron na rin siyang nararamdaman para kay Adam. Hindi mahirap para sa kanya na mahulog dito. Lalo pat sa bawat araw na nakakasama niya ito sa bahay, mas lalo niya itong nakikilala. Just promise me one thing, Jasmine. Hinawakan ni Adam ang kamay niya. Hindi ka lalayo sa tabi ko at hindi ka magagalusan, okay? Pilit ang naging pagngiti ni Jasmine. I will try. Napasimangot ang lalaki, ngunit hindi na rin naman nakapagreklamo. Mabilis ang naging pagkilos si Jasmine at agad hinila si Adam. Nagsimula na rin kasi ang barilan sa labas ng bahay, kaya naman hindi makabubuti kung basta lamang sila nakatayo doon. Habang papunta sina Jasmine at Adam sa storage room para kumuha ng armas, nakasalubong nila si Patrick. Tumatagaktak ang pawis nito, kaya nag-alala si Jasmine para sa kanyang kaibigan. What's the situation? Seryosong tanong ni Adam. They're here, all of them. Mabilis na sagot ni Patrick. What? Ano ibig mo sabihin? Nagsanib puwersa sila. Sabay-sabay na sumugod ngayon dito sa bahay mo. Si Arnaldo, Danilo at Oscar. Magkakasama ang kanilang mga tauhan, kaya masyado sila marami ngayon. We need to end this fast. Umiiling na saad ni Adam. Ihanda ang gamit natin, lahat. Kailangan na matapos ang lahat nito ngayon din. Tumango naman si Patrick bago bumaling ng tingin sa kanyang kaibigan. Ano pag ginagawa mo dito? Balis ka na nga hanggat may pagkakataon pa. Asik ni Patrick sa kanya. No, I won't. Lalaban ako kasama kayo. Are you crazy? Nahihibang ka na. Paano kung mapahama ka pa dito? Kaya ko sarili ko. Huwag mo ako minamaliit masyado. Napailing na lang si Patrick. Ngunit hindi na rin siya nakapagtalo sa kanyang kaibigan. Alam kasi niya na hindi rin siya mananalo sa babae. Kaya mas pinagtuunan niya na lang ng pansin ang paghahanda sa mga sandata na kailangan nila. I'll use this one. Sambit ni Jasmine habang nakatitig sa isang sniper rifle. Pangmalayuan, and I can hide whenever I want. Marunong ka bang gumamit yan? Kunot noong tanong ni Adam. Sunod-sunod ang kanyang naging pagtango. Paggamit na iba't ibang uri ng baril, ang tinuro sa akin ng daddy ko noon. Ngayon ko lang ito magagamit sa aktual na laban. Pero may tiwala naman ako sa kakayahan ko. Kahit nagdadalawang isip, tumango na lang si Adam. Pabor din yun sa kanya. Lalo pat magtatago sa malayong pwesto si Jasmine. Mas magiging mahirap para sa mga kalaban ang hanapin siya. Ang malakas na tunog ng putok ng baril ay mas lalong palapit ng palapit sa bahay. Mas lalo ring naging alerto sina Adam at Patrick. Kahit lamang ang dami ng kalaban, kamangha-mangha, habang tumatagal ay nababawasan ang kanilang kalaban. Imbis na ang mga tauhan ni Adam. Let's move. I want this thing to end as fast as we could. Doon ako sa taas. Mas magandang pwesto na yon para kita ko yung mga kalaban. Magsasalita pa sana ang dalawang lalaki. Ngunit nakatakbo na paalis si Jasmine. Susubukan pa sanang humabol ni Patrick. Ngunit naipit na siya sa barilan. Halos nakapalibot na ang mga kalaban sa buong bahay. Ngunit nananatiling matatag ang tauhan ni Adam. Kahit papaano, nakatulong din ang malaking bahay ng lalaki para magkaroon sila ng lugar
na mapupwestuhan habang nakikipagpalitan ng baril. Sa kabilang banda, katulad ng plano ni Jasmine, nasa ikalawang palapag siya ng bahay. Pumasok siya sa isang bakanting kwarto roon at dumungaw sa bintana. Agad ding inayos ng babae ang baril na kanyang gagamitin pagkatapos pumwesto. It's a good thing. Meron silang fragmented bullets. Kung regular bullet ang gagamitin ko, automatic na mamamatay ang tatamaan ko. Kabilin-bilinan ni Adam. As much as possible, pilitin namin huwag makapatay. Aniya sa sarili. Pambihira din naman ang isang yun. Halos mamatay na nga kami lahat dito, pero ayaw niya pa rin makapatay ng kalaban. Napapailing niyang saad. Bago pa masayang ang oras, agad na siyang kumilos. Inasinta niya ang mga kalaban na nagtatago. Para na rin makaiwas sa mga kasama niya sa baba sa hindi inaasahang pagbaril. Malaki rin ang naitulong ng silencer na binigay ni Adam kay Jasmine. Nabawasan ang ingay ng baril na gamit ng babae sa tuwing magpapaputok siya. Dahilan para mahirapan ang mga kalaban na mapansin ang pwesto niya. Kung alam ko lang na ganito pala kasaya ang pakikipaglaban, sana matagal na ako sumama kay Patrick. Siya lang tuloy nag-enjoy noon. Sa paglipas ng mga oras, mas lalong nabawasan ang kalaban ni na Jasmine. Unti-unti na rin naubos ang dala niyang bala. Kaya, napagdesisyonan niyang mamili na lang ng babarilin. Habang umaasinta siya, natuon ang kanyang atensyon sa dalawang van na nakaparada sa labas ng gate. Maya-maya, lumabas ang 3 lalaki mula doon. Patagong dumungaw sa bahay pagkatapos ay nagbulungan. Hindi ako nagkakamali. Sila sina Arnaldo, Danilo at Oscar. Kilalang tao ang mga yun Hindi ko lubos nakalain na masasangkot sila sa mga sindikato at ganitong gulo. Hindi makapaniwalang bulalas niya sa sarili. Mariin siyang napailing. Mukhang hindi talaga nakikita sa panlabas na anyo ng tao ang kabutihan at kasamaan na taglay nila. Dismayadong bulong pa niya. Anong binubulong-bulong mo dyan? Biglang tanong ni Patrick. Kunot noo siyang nakatitig sa kanyang kaibigan. Nanlaki ang mata ni Jasmine. At mabilis na nabalot ng kahihiyan. Napagtanto kasi niya kung ano itsura niya sa kanyang pwesto. Nakasilip sa bintana, nakataas ang isang paa, nakapatong sa isang upuan, bahagyang nakatuwad at umaasinta sa baba. Halos mamula ang kanyang mukha sa kahihiyang nararamdaman. Huwag mo nga akong tingnan! Singhal ni Jasmine. Pwede ka naman umayos ang pwesto. Ba't nakaganyan ka pa rin? Pinagmamasan ko kasi yung mga boss ng kalaban. Nasa gate na sila ngayon parang nagtatalo. Paliwanag niya. You don't have to do that. Pwede ka nang tumigil. Konti na lang ang tauhan nila. Kaya madali na lang para sa amin ni Adam ang matalo sila. Is that so? Mabilis na umayos ng tayo si Jasmine. At di mo agad sinabi. Enjoy na enjoy ka ba sa view? Na nakikita mo habang nakatuwad ako, ha? Come on. We've been friends for a very long time, Jasmine. Alam kong alam mong nadidiri ako sa'yo. Kaya paano ako mag-enjoy sa pwesto mo kanina? Aba, let's ka rin pala. Lumayas ka na nga dito. Sinisira mo yung battle spirit ko. Malakas ang naging pagtawa ng lalaki. Binibiro ka lang, naggalit ka naman agad. Sa tingin mo ba, ito ang tamang oras para magbiro ka? Di pa nga tayo tapos sa pakikipaglaban. Sasabihan mo ako ng ganyan? Kung ikaw kaya barilin ko na manahimik ang bibig mo. Napailing na lang si Patrick, habang pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Maya-maya, napatingin siya sa kahon ng mga bala na nakapatong sa kama. Fragmented bullets? Ba't naman yan ang ginamit mo? Braso at binti lang ng kalaban ang inaasinta ko. Once tamaan sila ng fragmented bullets, mababasag ang bala dahil sa impact. Mapupunta sa ibang direksyon. In that way, kahit sa braso at binti lang sila tatamaan, malaking pinsala sa katawan nila ang dulot nun dahil kumalat ang durug-durug na bala. Besides, masyado malapit ang pwesto ko sa mga kalaban. At magiging grabe ang impact ng bala ko regular bullets ang gagamitin ko. I am using a sniper rifle. At ibang lakas ng isang tono. Sunod-sunod na napatango si Patrick.
Pagkatapos ay marahan siyang naglakad palapit sa kanyang kaibigan. Magsasalita na sana siya, ngunit ang tingin niya natuon sa lalaki sa baba. We need to be there. Seryosong saad ni Patrick. Mabilis nangunot ang kanyang noo, pagkatapos ay napasilip din sa bintana. Nung ginagawa niya doon mag-isa, nahihibang na ba siya? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. May saltik ba ang isang yun? Naisipan niyang harapin ang tatlong lalaki na yun na siya lang? Mamaya ka na magreklamo. Puntahan muna natin siya. Dali-daling tumakbo palabas ng magkaibigan. Hindi pa man sila tuluyan nakakalapit kay Adam, agad silang natigilan nang tutukan sila ng baril ni Oscar. Diyan lang kayo. Huwag na kayong magtangkang makisali. Ang gulo na to sa amin lang. Nagbabantang sambit ni Oscar. Maya-maya, bigla na lang natawa si Adam. Sa tingin niyo ba, matatakot pa ako sa inyo? Naisipan niyo pa magtulong-tulong para pabagsakin ako? Pero tignan niyo ngayon ang kinalabasan. Kayo pa rin na natalo. Umiiling na sambit nito. Mas makabubuti kung susuko na lang kayo para hindi na kayo masaktan. Sa tingin ko naman, sapat na ang ilang taon yung paghahasik ng kasamaan at pambibiktima sa mga inosenteng tao sa lugar na to. Hindi ikaw ang magpapabagsak sa amin, Adam. Hindi ikaw! Malakas na sigaw ni Danilo. Nagkakamali ka ng binangga at sisiguraduhin namin pagsisisihan mo ang ginawa mo. Hindi ko na kasalanan. Kung mga inutil kayo at mas pinili niyo maging sindikato, maayos naman pagtakbo ng kumpanya niyo ah. Ba't kailangan niyo pang gawin yan? Wala kang pakialam doon. Asik ni Arnaldo. Hindi ka namin pinakikialaman kaya umasa kami na ganoon din ang gagawin mo. Muli namang natawa si Adam. Alam mo bakit? Ha? Bakit ako nakilala bilang isang mafia boss? At kung ba't kinatatakutan ako ng karamihan? Dahil ang tanging kinakalaban ko mga katulad niyo. Mga sindikato. Ngayon, ano naman nakain niyo para isipin na pababayaan ko kayo? Nanggalaiti lalo ang tatlong lalaki. Walang pag-aalinlangan tinutok ang mga hawak nilang baril kay Adam. Nanatiling kalmado si Adam. Nilalabanan ng titig ng tatlong lalaki. Sa isang iglap, tumilapon ang mga baril na hawak ng tatlong ito. At umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbaril. Anak naman ng teteng! Sino may gawa nun? Singhal ni Arnaldo. Ang pangit naman tignan kung may dala kayong baril tapos sa kalaban niyo wala. Unfair. Nakangiting sabi ni Jasmine. Mas maganda kung pantay-pantay lang kayo at mana-manong maglaban. Nang aasar na sabi niya. Sinabi na huwag kayo makialam eh. Naghuhuramentadong asik ni Danilo. Pagkatapos, sinugod ang gawin ng babae. Agad na humarang sa harap si Patrick. Siya ang nakipagbuno kay Danilo. Naging hudyat naman yon kay Adam para kumilos. Kahit nagulat sina Oscar at Arnaldo, nagawa nilang masalag ang bawat suntok ni Adam. Muli na namang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng bahay. Sa kabila ng edad ni na Oscar, Danilo at Arnaldo, hindi may tatanggi ang kanilang kakaibang lakas at bilis. Hindi rin may pagkakaila ang kanilang kakayahan na mukhang matagal na panahong hinubog at pinag-aralan. Sa kabila nun, hindi naman nagpadaig si Adam at Patrick na parang sisiw lang sa kanilang dalawa ang bawat kilos. This will be the end of you, Adam. Sisiguraduhin namin matatapos ang buhay mo sa araw na to at lugar na to. Asik ni Oscar. You can try, but you'll probably fail. Nakangising sagot ni Adam. Nagpatuloy ang suntukan ng 5 lalaki hanggang sa lumipas ang halos kalahating oras. Ni isa sa kanila ayaw sumuko. At kahit hinihingal na, pilit pa rin nakikipaglaban. Nanatili si Jasmine sa isang tabi. Naghahanap ng magandang pagkakataon para sumugod. Ang malakas na huni ng sirena ng pulis na parating, ang mas lalong nagpabugso sa mainit na labanan ng 5 lalaki. Ilang beses nang humahandusay sa lupa sina Oscar at Danilo. Ngunit pinipilit pa rin nilang bumangon at lumaban. Freeze! Malakas na sigaw ng pulis. Tigil yun na ang gulo na yan. Kung ayaw yung barilin namin kayo. Mabilis tumayo sina Adam at Patrick. Ngunit, nanatili sila nakatitig sa kanilang kalaban.
Hingal na hingal sina Oscar, Danilo at Arnaldo. Halos mapuno ng pasa at sugat ang kanilang muka. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis ang tatlong lalaki na sinubukan pang manlaban. Ngunit dahil sa panghihina, nabigo na lang din. Nanatiling walang ekspresyon ng mukha ni Adam habang pinapanood ang paghuli sa mga kalaban nila. Ayos na ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Jasmine. Mabuti naman, hindi mo naisip makasali doon. Napangiwi na lang ang babae. Kung di dumating ang mga pulis, baka sumali na ako. Nauna lang sila dahil naghahanap pa ako ng magandang pagkakataon para sumugod. Napailing na lang si Patrick. Pagkatapos nasapu ang kanyang noo. So dapat ko pa ipagpasalamat yun? Inirapan na lang siya ni Jasmine bago bumaling ng tingin kay Adam. Kitang-kita niya ang paghahabol ng hininga ni Adam. Dahilan para makaramdam siya ng labis na pangamba. Pumasok na tayo sa loob. Lilinisan ko yung mga sugat niyo. Wala sa sariling sambit ni Jasmine. Marahan siyang naglakad palapit kay Adam at inakay ito. Sabihin mo lang sa akin kung saan may masakit o kung kailangan na kitang dalhin sa ospital. Hoy, Jasmine, nahihirapan din ako maglakad, alalayan mo rin ako. Sigaw ni Patrick sa kanya. Malaki ka na, kaya mo na sarili mo. Kaibigan mo ako, di ba? Huwag mo naman ako pabayaan dito. Nagmamakaawang saad pa ni Patrick. Nagawa mo nga makapagbarilan kapag suntukan? Paglalakad lang, di mo kaya? Bilisan mo na nga dyan. Kung ayaw mong bariling ko yung paa mo para tuluyang ka mahirapan sa paglalakad. Grabe! Brutal din ang isang to. Hindi makapaniwala ang asik ni Patrick. Sa pananahimik ni Adam, unti-unti niyang naramdaman ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nagkalapit silang dalawa ni Jasmine at nagdudulot yun ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagod na nararamdaman niya, hindi may tatanggi ang kakaibang kilig na kanyang nararamdaman dahil nakikita niya ang pag-aalala ng babae sa kanya. Paupo ka muna dyan, kukuha lang ako ng gamit panlinis na sugat mo. Napatitig si Adam kay Jasmine hanggang sa makapasok ito sa kusina. Maya-maya lang nasapu niya ang kanyang dibdib. Halos magwala na kasi ang puso niya sa bilis ng tibok nito. Nasapu niya ang kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ano pre, kilig ka na ba? Sabihan mo lang kung ikakasal na kayo ha. Ako nang bahala sa kaibigan ko. Naningkit ang mata ni Adam habang nakatitig kay Patrick. Ano bang kasal na sinasabi mo? May salty ka ba sa utak? Sus, wag ka na mag-deny. Ako ang unang sinabihan na gusto mo si Jasmine, di ba? Sa akin ka pa magsisinungaling ngayon? Sinabi ko sa'yo gusto ko siya. Pero hindi natin alam kung gusto niya rin ako. Bahagyang natawa si Patrick. Maangas ka nga, nakakatakot, manhid ka naman. Kung di ka niya gusto, sa tingin mo ba, nandito siya sa bahay mo? Mag-aalala ba siya ngayon sa'yo? Aasikasuhin ka ba niyan? Matagal na kami magkaibigan ni Jasmine. Alam kong allergic siya sa lalaki. Ako lang ang nag-iisang lalaking kaibigan niyan. Pero hindi ginagawa sa akin ang ginagawa niya sa'yo ngayon. Di pa rin sapat na dahilan yan para masabi na gusto niya rin ako. Sige pre, pahinain mo yung loob mo. Natatawang asik ni Patrick bago naglakad paalis. Napatungo na lamang si Adam at malalim na nag-isip. Matapos na nangyari ngayong araw, hindi may itatanggi ng lalaki na mas lalo siyang nahulog kay Jasmine. Hindi niya maaaring i-deny sa sarili yon at mas talong hindi niya rin magagawang pigilan ang nararamdaman niya ngayon. Sa kabila noon makikita ang tuwa sa mukha ni Adam dahil kahit papaano, masasabi niya nag-aalala sa kanya ang babae at sapat na yon para sa kanya. Sa mga nakalipas na araw, unti-unting bumalik ang tahimik na buhay ni Jasmine. Nakabalik na siya sa kanyang tinitirhang bahay dahil sa pagkakakulong ni Arnaldo, Danilo at Oscar. Hindi niya may tatanggi na parang may kulang sa bawat araw niya. Para bang may isang tao siyang hinahanap-hanap at nais niya makita. Uy, nakatulala ka na naman. Huwag mo masyado isipin yun, mahal ka nun. Pang-aasar ni Patrick sa kanya. Napangiwi si Jasmine pagkatapos inirapan ng lalaki. Kung pumunta ka lang dito para inisin ako, mas mabuti pang umalis ka na lang.
Bahagyang natawa si Patrick. Dahil si Adam ang gusto mo makita. Nanatiling tahimik ang babae, imbis na sumagot. Hindi niya kasi may tatanggi na totoo naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Halos araw-araw, si Adam ang tanging naman ng isip niya. Kung kailan ulit sila magkikita, magkakausap at magkakasama. Napaigtad sa gulat si Jasmine nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Mabilis nagsalubong ang kilay niya. Pagkatapos nagdadalawang isip na lumapit doon. Hi. Nakangiting bati ni Adam. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakapunta. May nasikaso kasi ako eh. Tinapos ko na para magkaroon ako ng oras bumisita sa'yo. Hindi na itago ni Jasmine ang kanyang pagkagulat. Maya-maya lang bigla na lang niyang niyakap ang lalaki. At kahit si Adam nagtataka sa inasta niya, ngunit gumanti rin to ng yakap. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Akala ko hindi na tayo ulit magkikita. Marahang hinagod ni Adam ang likuran niya. Ba't mo naman naisip yun? Sa tingin mo ba makakaya kong gawin yun? Bumitaw sa pagkakayakap si Jasmine pagkatapos bahagyang lumayo sa lalaki. Namewang siya sa harap ni Adam. Halos 1 linggo na nakakalipas matapos ang gulo sa bahay niyo. Hindi ka man lang nagparamdam sa akin. Sige nga. Sino hindi mag-iisip ng ganung bagay? Bigla na lang humagalpak ng tawa si Patrick. Ano ka, girlfriend? Nagsalubong ang kilay ng babae pagkatapos nilingon niya ang kaibigan. Isang maling salita mo, papaduduguin ko na yung bibig mo. Mas lalong natawa si Patrick bago marahang naglakad palapit sa pinto. Maiwan ko na lang kayong dalawa para makapaglabing-labing kayo. Pabirong saad nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Ang tingin ni Jasmine nakatuon na kay Adam. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. At ang init ay umaakyat sa kanyang muka. Kung gano'n namimiss mo pala ako, ba't di ka tumawag o nag-text? Pwede naman kitang puntahan agad kung namimiss mo na pala ako. Di ba dapat alam mo na yun? Singhal ni Jasmine at napasimangot. Bahagyang natawa si Adam bago nilapitan ng babae at niyakap to. Pasensya ka na, kundi agad ako nakapunta. Kinailangan ko kasing tapusin ang dapat kong gawin para masigurado kong hindi na magkakaroon ng gulo sa buhay ko. Anong ibig mo sabihin? Mahal kita. Mahal na mahal. Handa akong gawin lahat para sa'yo. Pero bago ko magawa yun, kailangan ko muna masigurong ligtas sa mundo ko. Ayoko malagay ka sa kapahamakan dahil hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo. Gusto ko tang bigyan ng tahimik at masayang buhay kasama ako. Yung walang takot at pangamba sa araw-araw. Kahit hindi niya sabihin, kinikilig siya at masaya siya sa sinabi ng lalaki. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang isang kinatatakutang mafia boss ganito magmahal? Parang suntok na nga sa buwan na makakilala ng matino at mabait na lalaki. Yun pa kayang matalino, mabait, at mapagmahal na mafia boss? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Adam, handa akong pasukin ng magulo at mapanganib ang mundo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Bakit mo naman gagawin yun? Mahal kita, Adam. At ganun kita kamahal. Handa ako malagay sa panganib basta makasama ka lang. Kung kinakailangan ko lumaban sa tabi mo, gagawin ko. Hindi ako natatakot sa mapanganib na mundo mo. To be honest, isa rin siguro yan sa mga dahilan kung ba't kita nagustuhan. Dahil alam kong ginagawa mo yan para sa kabutihan. Wait, mahal mo rin ako? Hindi nga. Bibiro ka ba? Oo nga, mahal na mahal kita, Adam. Muli na namang niyakap ni Adam si Jasmine. Mahal na mahal din kita, Jasmine. Sino nga ba mag-aakala na maaaring mabuo ang isang pag-iibigan sa gitna ng magulo at mapanganib na kapaligiran? Ang pagmamahalan ni Jasmine at Adam ay isang patunay kung gaano kalakas ang pag-ibig. Ang dalawang pusong uhaw sa pagmamahal ay pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng kaguluhan. Imbis na makalimutan, nagawa pang ipaglaban at panindigan. Totoo nga na sa buhay may kakaharapin kang problema, mabibigat man o hindi. Ngunit kahit kailan, hindi magagapi ang pag-ibig.
Dahil kung naniniwala ka malalagpasan mo, malalagpasan mo. At kung may kabutihan at pag-ibig sa puso mo, magiging daan yon para mas maging matatag ang kaloob-looban mo, ang puso mo, at ang isip mo. At si Jasmine at Adam, masaya sila sa buhay na meron sila ngayon. Yun ang regalo sa kanila ng Puong May Kapal. Pag-ibig na walang hanggan. The end.